Good morning guys, mga ka-agri. Gusto po kayo mga ka-prepper, mga ka-farmer. Ayan po. Kakain muna tayo ng ano to? Mulberry. Mulberry. Kain muna tayo ng mulberry guys. Malamis na miso. Multivitamins. Ito yung mga kan. Maganda sa mata. Amis. So yun guys, magkuhan na po tayo. Mag-harvest na po tayo ng papaya. Harvest tayo ng konting papaya. Pang sustain. Ayun guys. Ang baba nito, mga 5 feet. 5 mahigit. Ayun guys, supot natin. Maganda. Pagka kailangan natin ng pang inputs o pang provide ng expenses sa lupa natin o sa sinasaka natin, magtanim po tayo ng papaya. Maganda po pang sustain, maintenance or sustenance. Kasi pagka meron kang tanim na ganito at siguro makapagtanim ka ng mga 50 na puno, 50 to 100, malaking bagay na po yun. Sa isang buwan pwede ka pong mag-harvest ng 3 times or pwede pong every week pagka nagbunga na po sila lahat yung 100 na puno. Ito sa amin, ito sa area natin, nasa kwan lang pa lang to. Ang hinaharvestan ko pa lang nasa 15, I think, more or less 15 pa lang. So nagtanim ulit tayo ng 20 piraso. So nasa more or less pa lang ganito, more or less 40 pa lang na puno. Tapos hindi pa natin na-harvestan lahat. Ibig sabihin 15 na puno pa lang ina-harvestan natin. Pero kahit papaano unti-unti nakakatulong na rin. Nakakatulong na rin po kahit papaano. So tumula tayo guys. Kaya po ito I suggest na sa mga sa mga kapwa farmer natin, kapwa prepper, kapwa ano pa ba, mahilig mag-garden. Sabi ko nga po sa nakarang video natin, hindi po kailangan po ng matinding pag-aalaga o ito yung sinasabi nila na tanim ng tamad. So tamad din pala tayo. Tanim ng hindi kumbaga part-timer na farmer. Ganun po. So pwede po tayo magtanim ng papaya kasi ito kasi parang kasi ito parang kamote din na. Pag nagtanim ka ng kamote, saka mo lang babalikan pag mag-harvest ka na. So parang mabubuhay lang mabubuhay ng sarili niya, kaya maganda po na ganyan, na itry natin magtanim ng papaya. Malaking bagay po, nakakatulong po, experience po natin. At kung isa kang prepper, isa kang naghahanda ng pang pagkain sa panahon ng pandemic o ano man, maganda, mainam din po itong papaya. Kasi actually yung iba dito hindi ko ngayon nabunuhan. So yun po, nagbunga naman sila kahit papano. Kaya yun po, masasabi ko lang talaga is maayos at mainam. Ganda po na itanim ito sa
sa backyard or ano po? Ano pa ba? Backyard. Itanim sa mga sa mga gilid-gilid ng farm nyo. O maganda rin po yung mayroong kang bakod para at least nakikita mo kung sino yung mga pumapasok din sa area mo. Hindi naman tayo nagdadamot ng papaya. Basta importante lang. Ipaalam lang. Hirap yung gan eh. Excited ka na mag-harvest, mamaya pala eh. Basta yun lang. Ano pa ba? Ayan po, matataas yung iba. Okay guys, so gagamit na ako ng hagdan, kaya ito po. Gawin nyo po mga ka-agri, kung meron po kayong more or less 2,000 square meters or 1,000, pwede pong tamnan ng papaya. At hindi po kayo magsisisi na magtanim kasi malaking tulong po talaga. Lalo na po pag mahilig kang mag-alaga ng native manok, yung mga backyard livestock farming o racing, eh maigi po talaga pag may tanim ka na papaya, manok, tapos mga native na baboy, mga ano pa ba. At saka masarap din ito na isahog sa sardinas, tinapa, mga gano'n. And guys, so magpitas muna ako kasi walang maghawak ng cellphone. And guys, nakaratlo po tayo na bale. Blessings, awa ng Diyos. Yan po. Tuloy-tuloy lang mga ka-agri, hanggang dito muna at maraming salamat po. See you sa ating next video. God bless po.